So good day everyone, especially to you sir, good day to you. So this is my report about the rock cycle, and this is the continuation of the report about soil and mineral resources. So rock cycle, which are aggregates of one or more minerals, do not remain in their original form forever. They are converted into three forms: igneous rock, from when magma rises from the mantle and cools; sedimentary rocks form when small fragments of withered eroded rocks or marine organisms are deposited or compact or and cemented together. Metamorphic rocks form when intense heat and pressure alter igneous, sedimentary, or other metamorphic rocks. So, since we are talking about the rock cycle, so when we base the example, at the picture is yung magma na yan yung kung saan is nasa loob po ng vulkan. At ang tawag natin kapag nasa labas is yung lava. Okay? Sa paglabas ng magma, nagkakaroon siya ng crystallized and tumitigas siya. At doon din po ipinapanganak ang tinatawag nating igneous rocks. So, at dahil din po dyan is, dahil sa pagpatuloy na pagdagdag at pagsiksik ng mga sediment is napupunta sa pinakailalim yung sedimentary rocks at bumabalik sila sa core ng mundo, which is yung sa including doon or nasa loob ng vulkan. And then, nagiging metamorphization o yung pagbabago ng bato due to heat dahil sa init at pressure. Ang ending is bumabalik lang din sila sa pagiging magma dahil sa init sa ilalim ng bulkan. And paulit-ulit lang po iyan na umiikot ang buhay ng bato. And paulit-ulit lang yung mangyayari sa kanya, tumataas at bumababa. Bali, bumabalik lang po siya sa itaas at bumabalik din po sa ibaba, which is yung magma. And dahil sa naging bato na talaga yung dating magma sa ibabaw ng lupa, is nadala na siya sa iba't ibang uri or natural agents, hangin at tubig. Ang tawag natin sa paggalaw na yun ng bato ay weathering or minsan erosion. At sa katagalan is nagiging sedimentary rock siya dahil sa pagtangay sa kanya ng kung anumang naging sediment siya or nagsettle ulit yung papunta sa ilalim, usually sa ilalim ng mga anyong tubig. Bali, yung buhay ng bato is paulit-ulit lang siya, kaya tinatawag po natin siyang rock cycle. So, another one is about extraction and processing of minerals. Locating a particular mineral deposit. So, first is geologic knowledge of Earth's crust and how minerals are formed is used to estimate location of possible minerals deposits. So, geological or geological knowledge at ang proseso ng pagbuo ng mineral or mineral formation. Kritikal sa pagtatanya o paghahanap ng mga location o posibleng location ng deposito ng mineral. At natutukoy din ng mga hilogo ang mga lugar na may mataas na potensyal sa pagmimina. So, when we say sa pagmimina is karamihang nangyayari din po yan sa ating bansa. Marami pong nagmimina sa iba't ibang bundok and nagkakaroon din ng effect. So, another one is drilling or tunneling for mineral samples. Drilling o pagtatayo ng tunnel or tunneling para sa mineral ng mga pamamaraan ng pagmimina upang kumuha ng mga mineral sa ilalim ng lupa. Analyzing composition. Ito yung pagsusuri o komposisyong tukoy sa proseso ng maingat na pag-aaral sa mga bahagi o elemento or sangkap o istruktura ng isang bagay.
Mining and mineral from the ground. Pagmimina ng mga mineral mula sa lupa. Pagkuha ng mga yamang mineral mula sa lupa. Surface mining. Mineral are extracted near the surface. More common because it is the less expensive. The overlying soil and rock layers overborne must be removed. Surface mining, ito yung siyang sa ibabaw ng lupa or open pit mining na tinatawag. Surface mining, ito yung mga pagmimina sa ibabaw ng lupa. Underground mining is pagmimina sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng paggawa ng mga tunnel. So, sa surface mining, meron siyang dalawang type. Open set mining, surface mining, and trip mining. A shaft mine often used for mining coal is direct vertical shaft to the vein or ore. The ore is broken up underground. A shaft mine often used by mining coal is direct vertical shaft to the vein of ore. The ore is broken up underground and then hoisted through the shaft to the surface in bucket. Shaft mine use, ito ay minahan na gumagamit ng vertical shaft ay isang uri ng underground mining na ginagamit upang maabot ang mga deposito or carbon or mineral na tinatawag nating ore na matatagpuan sa napakalalim o sa ilalim ng lupa. A slope mine has a slanting passage that make it possible to haul the broken ore out of the mine in cars rather than to hoist it up in buckets. Some pumps keep a subsurface mine dry, and a second half is usually instead for ventilation. A slope mine, ito yung mga slanting passage na nag-ugnay sa ibabaw ng surface at sa pinagkukunan ng ore o carbon sa ilalim. Processing the minerals are refined by concentrating it and recovering. Ito yung proseso ng paghihiwalay ng mahahalagang mineral mula sa mga impurities upang makakuha ng mataas na kalidad ng produkto. Purified mineral is used to make a product. Dito dadaan sa reverse osmosis membrane para i-separate yung waste at product dito sa purified minerals. Processing minerals is often involves smelting. This is a process of apply heat to ore in a blast furnace in order to extract a base metal. It is used to extract many metals from their ores, including silver, iron, copper, tin, lead, manganese, and other base metal. There is no question that mineral use harms the environment. The extraction, processing, and disposal of minerals have external cost. By following our fact about harm caused by mining. So, ito yung mga nakakaroon or cost ng mining. So, first is, mining disturb the damage the land. Okay? Nasisira niya yung land dahil sa mining. Processing and disposal of minerals pollute the air, soil, and water. Although pollution can be controlled and damaged land can be restored, these remedies are costly. And that's all. Thank you.